definitely, ang isang bagay na kitang-kitang na-enjoy niya, yung kahit ano pwede niyang sabihin at walang makapalag. Di ba? Feeling ko nga, kaya nga nung wala na sa pwesto, hindi pa rin sanay di ba? Kaya bumabanat pa rin ang papapatay kita, etc. Dahil nasanay siya nung siya ang boss, talagang kung ano-ano ang sinasabi niya at walang makatutol, di ba? Walang makaangal. Nabanggit mo yung ano no, yung mukhang nakakalimutan niya na hindi na siya presidente, no? Yung ang binabanggit kong term diyan, yung literal na bully pulpit Ginamit niya yung Malacanang, no? Yung podium to attack anyone, no? Pagmumurahin, hiyain. Ngayon wala na siyang immunity. Matanong ko na kayo, Attorney Barry, ano ba mga pwedeng hakbang diyan? Kasi ano na siya, 'di ba? Citizen Duterte na yan. Ordinary citizen na yan supposedly. Well, pwede siyang kasuhan, di ba? Sinubukan, actually, di ba? Doon sa kaso ni Congresswoman Franz Castro. Pero yun, dinismiss nung city prosecutor. Hindi ko alam kung inappeal pa nila yung dismissal na yun sa papataas, sa DOJ. So, technically, pwede pang buhay yung kasong yun. Pero, tama ka. Ang pinaka-klarong nawala sa kanya dito, yung presidential immunity. So, ordinaryong mamamayan na lang siya na pwedeng yung mga sabihin niya o yung mga gawin niya maging batayan para kasuhan siya. Halimbawa, pinakikinggan ko itong mga latest niyang mga binitawang salita tungkol sa secession, tungkol sa kakausapin ko ang military at pulis, di ba? Para lumaban dito sa kanilang ginagawang pagbabago ng konstitusyon, di ba? Ano na yan? Flirting na yan with inciting to sedition, di ba? At the minimum, pwede mong sabihin inciting to rebellion dahil halos lantarang ka nang nananawagan sa pulis, sa military, sa mga ating mga kababayan na either i-overthrow mo yung gobyerno, di ba? Parang gano'n yung implication, or kumalas ang isang bahagi ng Pilipinas, 1/3 ng bansa, Mindanao, at wag na maging bahagi ng Republic of the Philippines. Magkaroon na tayo ng ating sariling bansa dito. Di ba? Minimum inciting to sedition yan. Di ba? So, ako, hindi ko alam kung conscious siya doon. I-assume ko, oo. Di ba? After all, naging prosecutor siya. Di ba? Abogado siya. Alam niya dapat yung sinasabi niya. Or wala lang talaga siyang pakialam. Feeling niya, kahit na ano pa mangyari, hindi siya kakasuhan at hindi siya mapapanagot dito. Pero, very dangerous yung ganyang klaseng rhetoric. In fact, babalikan ko lang, nung panahon niya, kung kahit sinong tao sa oposisyon ang nagsabi ng ganyan, sigurado, mabilis pa sa alas 4. Siguro, dinampot na ng pulis at inaresto at kinasuhan. Diba? So, precisely. Yun nga yung babanggitin ko, no? Kasi kung kunwari siya yung nakaupo ngayon at merong isang personalidad na nagsabi lahat niyan, sobrang bilis, may kaso na agad yan. Nasa DOJ na yan. Sakto. Oo nga. Ito nga pala, i-contextualize din natin, no? Kasi sinasabi na, hindi, nagjo-joke lang naman yan si President Duterte, no? Kunwari, isang ordinaryong citizen, sinabi, dapat humiwalay na yung Mindanao, di ba? Kayo mga polis, sundalo, alam niyo yan, adik yung presidente, tapos may halo pang PI, no? Tapos sinasabi, di ba? Basically, ini-incite na halos yung yung armed forces, no? Na gumawa ng hakbang. Parang pabagsakin yung gobyerno, no? Between an ordinary person who uttered those words and someone like a former president like President Duterte, obviously, ani mas wait. Ani mas dapat seryosohin. Unang-una, lahat naman ng mga ganitong klaseng kaso kailangan ilagay mo sa konteksto. So, bahagi ng konteksto, siyempre, hindi naman siya ordinaryong mamamayan. Kaya nga nang binanggit mo, dati siyang presidente. Meron siyang following. May mga tao na tama man o mali, naniniwala dun sa kanyang sinasabi. Yung kanyang level of influence, lagpas-lagpas kumpara dun sa ordinaryong mamamayan. So, kasama yun dun sa pag-intindi ng context. Pangalawa, saan niya sinabi yun? Di ba? Sinabi niya sa isang public event. Di ba? Sinabi niya sa isang speech sa harapan ng isang napakalaking grupo ng mga tao na nag-a-attend ng rally. Di ba? Sinabi niya in another instance sa isang press conference na again, another public event. Klaro, 'di ba? Pag ganun yung konteksto at kung ganun yung tao, ganun yung influence na wini-wield ng taong nagsasalita, talaga kailangan na bigyan mo ng seryosong pagtingin 'yun. Ako tingin ko hindi lang basta joke ang ano doon. Hindi mo pwedeng ma-dismiss 'yon as a joke kasi karamihan ng mga taong makakarinig doon maniniwala na talagang
Yun ang kanyang panawagan. Given yung kanyang history, given yung kanyang pagkatao, given yung context kung saan niya sinabi yun. Iba yun kung ba, nag-uusap lang tayong dalawa. Tapos sabi mo, sawa na ako dito sa kaguluhan sa bansang ito. Tapos sinabi ko, magsisigda lang ang Metro Manila para hindi lang tayo Teka, kasama. linawin natin, baka ma-splice tong part na to. Joke lang yan, ha? Ano yan? Joke lang. Hypothetical. Yun, tayong Kasi, dalawa lang. Marilu Cherry Siguro siya, hindi baka ano yun. seryosohin nila. Pero kung public, di ba, nagsi-speech ako, sinabi ko yun, ibang usapan yun, di ba? Yun yung, Okay. yun yung kaso dito.